Tapos, yun lang. Ang gagawin ko lang buong buhay ko, alagaan yung anak ko at yung asawa ko. Pero ano nangyari dun sa relationship? Well, ang nangyari is, okay siya nung una. Kasi nag-live-in muna kami bago kami ikasal. Tapos, after nun, siguro mga 10 months after naming ikasal, hindi pa umabot ng 1 year, 10 months, nagpapaalam na siya. Tapos, on my birthday ko mismo, sabi niya, hindi na daw niya kaya. Ano yung hindi niya kaya? Hindi na niya kami kaya, ang pamilya. Yung 2 kids and you? 2 kids and me. Kasi, very emotional sa akin eh. Kasi sabi niya, hindi daw niya talaga kami mahal pala. Yung realization niya after namin ikasal is, awa lang pala yung naramdaman niya sa amin. Kawawa lang kasi kami mag-ina. Tapos, nabulag lang siya sa fact na nakaka-inspire ako as a woman. Pero, hindi. Nung nag-set in na yung pala. reality, hindi pala niya kaya yung responsibility. Which is naiintindihan ko na. Kasi ang hirap naman talaga. Kasi nga ako mismo na nanay nila, nahihirapan eh. What more yung hindi mo na anak, sasaluhin mo pa. At ikaw yung lahat gagawa para sa kanila. Ikaw yung magtatrabaho for them. Yeah. Tataguyod mo sila. So, okay. Ano yung pumasok sa isip mo nung time na yun? Parang shocks, pangatlo na to. Sabi ko, paabutin mo naman ang anniversary. Oo. Sabi ko, ano nang sasabihin ko sa pamilya ko? Kasi, nung time kasi na kinasal kami, sobrang saya nung kapatid kong lalaki. Isa sa mga kapatid ko. Sabi niya sa akin, I heard your daughter call your husband daddy. Sobrang saya ko. Sabi sa akin ng kapatid ko, sobrang saya ko. Parang sabi niya sa akin, ito yung pangarap ko para sa'yo eh. Saka lalo na pangarap ko para sa mga anak mo na finally meron na silang matatawag talaga na daddy. Ganyan. Kasi hindi dumating sa amin eh. Laging may problema. So ito na. Tapos, hiwalayan na naman. So, for the 3rd time, yun na, hindi na naman, failed relationship na naman. At sobrang sakit kasi, akala ko mahal kami. Akala ko sasaluhin kami, yun pala. Akala ko sasaluhin kami, yun pala. Awa lang. So, that time, ang tingin ko sa sarili ko, basura. Kami ng mga anak ko. Nung time na yon nasa bahay ako, yun na yung ukay nanay na ako. Nagbe-business na ako ng ukay-ukay. Pero nung time na iiwan niya ako, hindi na rin ako makapagnegosyo. Tapos ang daming tumatakbo sa utak ko na, ano nang gagawin ko? Ang hirap bumalik sa bangko. Saka kinu-question mo ba yung sarili mo, what's wrong with me? Oo, kasi 3 na eh. 3 failed relationship Bakit na. walang nagsistay, di ba? Paano yun yung question? Ang tanong ko nga nun, bakit ba? Hindi naman ako masamang babae. Tapos, talaga ako eh. Tama ba yung term? Domesticated wife. Ako yung namimili ng lingerie para sa asawa ko. Pinagsilbihan ko talaga siya. Submissive. Submissive. Kasi ito na yung chance ko eh. Ito na yung last chance ko. 2 panganay, tapos may lalaking darating, papakasalan ka pa. So, ako yung tipong nanonood ng YouTube vlogs para magluto ng pinakamasarap na pagkain. Yung ganyan. Homemaker. Oo, darating siya. Lahat. Malinis dapat, ganyan, makaka-relax siya. Yung ganon. Nanonood pa nga ako ng porn eh. Ganun lang. Para lang ma-please siya. Oo, hindi para sa pleasure ko. Nanonood pa akong porn para lang Ma-please siya. Alam mo yung para updated ako. Ganun ka-submissive, ganun ka-dedicated. Nakakaloka. Grabe ang dedication. Pag binabalikan ko.